Magandang araw mga tol, may payag nga po si Jerry Peñalosa, no, ang ating former world champion. Napanood ko ito sa channel ni Coach Franco mga tol. Yung payag ni Jerry Peñalosa na ma-style daw si Casimero para talunin si Naoya Inoue. Sabi din niya mga tol na mas malakas si Casimero kumpara dito kay Marlon Tapales. Pero pagdating daw sa skills, mas nakakalamang si Marlon Tapales. Ang kaibahan nga lang daw nitong si Casimero mga tol, hindi daw natatakot makipag-engage si Cuadro Alas. Kumbaga patay kung patay ang style ni Casimero mga tol. Paunahan na lang kung sino ang unang makatama ng solid. Kung si Casimero ang maunahan, siya ang matutumba kung hindi niya kayanin yung lakas ni Inoue. Pero kung maunahan naman niya si Inoue, siguradong tutumba naman si Inoue niyan. So naniniwala si Jerry Peñalosa mga tol na Casimero has the style to beat Naoya Inoue. Kasi nga hindi natatakot bumitaw ng malalakas na suntok, hindi natatakot makipag-engage. Meron siyang lakas, meron siyang confidence sa sarili na kapag tumama yung suntok niya, siguradong matatapos agad yung laban. Meron din siyang confidence na kahit tamaan, kaya niyang tanggapin yung suntok. So yun ang kaiba ni Marlon Tapales at Casimero. Kasi sabi nga niya mga tol, kung lakas lang ang usapan, mas malakas talaga si Casimero. Kailangan lang daw ngayon ni Casimero mga tol, patunayan niya yung mga sinasabi. Yung angas daw ni Casimero, kailangan niya ipakita sa mga fans. Kasi kung angas ka ng angas, tapos matatalo ka, magiging trash talker ka na lang daw. Kaya kailangan yung angas daw ni Cuadro Alas ngayon, patunayan niya sa loob ng ring. Baga, ipanalo niya ng mga impresibo. Tulad yan, may laban siya kay Oguni ng Japan. Kailangan impresibo ang panalo niya dyan. Lahat ng ibibigay sa kanya ng promoter, tatalunin niya lahat. Para yung pagko-call out niya kay Monster Inoue, mas lalong mapansin. So naniniwala rin si Jerry Peñalosa mga tol na medyo may takot nga daw talaga itong si Naoya Inoue kay Cuadro Alas. Kaso nga lang, walang makukuha itong si Inoue kung papatulan niya si Casimero. Kumbaga, walang reward pero risky kalaban itong si Casimero. Saka malupit din yung payag ni Jerry Peñalosa dito mga tol. Kung hindi mo mapatunayan sa loob ng ring, magiging yabang ka na lang daw at trash talker. Kaya believe din si Jerry Peñalosa kay Casimero dahil lahat ng sinasabi niya ginagawa sa loob ng ring. Yun talagang kagandahan sa style ni Casimero mga tol, nakikipag-engage sa laban. Tulad ng laban niya kay Duc Maica, knockout puncher din yun si Duc Maica. Pero grabe yung laban ni Casimero doon. So kung si Inoue na ang kalaban ni Casimero sa ganong style mga tol, tingin ko mag-a-adjust si Inoue. Hindi siya sasabay sa ganong style kay Casimero. Hindi talaga makikipagsabayan yan si Inoue. Kasi makikita naman nila yung style ni Casimero kung saan siya malakas at kung saan siya mahina. Kasi ang kainan ni Casimero mga tol, counter puncher at isang outboxer. So ang gagawin lang dyan ni Inoue, i-outbox niya si Casimero. Tapos aantayin niyang magkamali yung mga tirada ni Casimero na lumalagpas. Yun yung mga tatimingan ni Inoue para makapag-counter ng solid. Pero kung maramdaman ni Inoue na kaya niya tanggapin yung banat ni Casimero, siguro susubukan niya yung sarili niya. Itetest niya yung sarili niya na sabayan si Casimero. Kaso ang tanong ngayon mga tol, makikita pa ba natin itong Casimero versus Inoue? Ang kailangan talaga dyan, maging mandatory si Casimero. Lalo na kung matapos itong laban ni Inoue kay Marlon Tapales. Kasi walang talo dyan ang Pinoy mga tol Tulad kay Marlon Tapales. Kahit matalo si Tapales dyan mga tol, panalo pa rin siya Sa business side, panalo pa rin siya. Kasi napakalaki ng kikitain niya dyan. Kaya abangan natin mga tol. Sana makuha yan ni Cuadro Alas. Hindi man ngayon, next year o sa susunod na taon. Kasi mayroon mas malaking chance na manalo. Talagang mag-ipag-risk is either siyang bumagsak or siyang makataas. So, compare to Tapales, mas malakas Casimero.